Three, two, one. Dito, bibigyan natin ng bagong mukha. At bagong kahulugan ang salitang Okrayan. So, dito po, okrayang may paggalak. Hello po. Pangit niyo po. Peace! Ito Ang nag-isang okrayan sa Kalapan. Sa bawat episode natin, partner, ay magkakaroon tayo ng bisita na siyang higit nating kikilalan. Tama ka dyan. And for today's video, ang una nating makakasama ay isa sa pinakamasisipag na Yeah. konsehal ng lungsod ng Kalapan. Please welcome Councilor Rios Anthony Agua. Yeah, welcome po, Councilor Rios, sa ating Okrayan sa Kalapan. No, thank you for having me. Salamat po sa pagtanggap sa aming invitation. Salamat. Kumusta ang isang konsehal Rios? Okay naman po. Katulad ninyo, extremely busy. So ngayon, gusto po namin malaman, Councilor, ang inyong family background before namin mas makilala pa ang inyong sarili. So, we'd like to ask you, ano po ang inyong family background? Well, ang Agua, kilala naman dito sa Kalapan. So, my dad is Marius and my tito former counselor is Celso. Kilala naman sila dito, especially my grandparents. Si Lola Duding, Mendoza Agua, at si Lolo Ben Agua. But my lesser-known family background is the Cui, or CUI. May halo na siyang Chinese. So, of Chinese descent, yeah. Ilang percentage ang lubong Chinese ni Councilor Rios? Yung aking mama, bali yung lola ng aking mama, is pure Chinese. So medyo malayo na din. I guess 4 generations. Sunod naman po natin tatanungin at hahalungkatin sa buhay na isa po si Rios Agua. Relax ka lang po siya. Wala pa tayo sa tugatog ng mga educational background muna tayo. So magaling sa public speaking ng isa po si Rios. Dahil nga isang konsehal ng lungsod ng Kalapan. Ano ba ang natapos sa isang po si Rios? Nagtapos po ako sa ating city, sa Divine Word College of Kalapan. Although I studied a couple of years sa UPLB, at saka nag-graduate ako sa UP Rural High School sa Baños. But, still, sa city, sa Divine, ako nag-graduate. Napakadaming na bigay ng opportunities sa akin ng Divine. Para-paras pala tayo ng English. Yeah, boy! So, okay, nung college kayo, ano ang pinaka-paborito ninyong subject? Paborito kong subject, I guess, was easy. Because it was easy, medyo yung English, of course. And I liked math a bit, just a bit. Pagdating sa algebra, it was fine. Higher math was difficult. Tapos, I guess, I enjoyed sports too. I guess I had a little bit of sports or intellectual prowess pagdating sa sports. Parang athletic intelligence, I guess. So masabi natin na doon ka pinakamagaling. I guess, yeah. So kung doon ka pinakamagaling, ilagay mo naman doon sa saan ka pinakanahihirapan. Hindi ako namang sabihin na pinakamahina. So pinakanahihirapan yan sa akin. I guess katulad ng mga anak ko, tuloy ako Filipino. Diba? No offense to the national language. Hirapan ka naman yun. Ay, tumila. Ay, hindi ka Nanonood ka ba? Ako yung sending. Nangyari ko. Oo, di ba? Nilulog naman tama na yung sabi. Mali pa rin pala. Kasi na pala si Mobila. Oh, shit. Nag-retire po siya sa University and then full-time sa college. And then, nag-pandemic po. Paglang niya dahil po. Nag-boys po na senior citizen. Mami Mila! Hello, Okay. Yan, pero bago naging konsehal, si Councilor Rios, gusto rin po namin malaman kung sino po ang isang Councilor Rios bago kayo magiging konsehal.
Well, I'm a dad, for one. And then, ano po ako, isang communications trainer. Naging director for planning and administration sa City College before I was a officer. I think si Sir Jerome, ngayon na it's in good hands. Ayun, tapos na po tayo sa family background at educational background. Punta naman tayo sa pinaka-inaantay ng ating mga netizen. Okay. Ngayon, dadako naman tayo sa, I guess, inaabangan ito ng ating mga viewers, ng mga Kalapeños. Gustong-gusto nilang malaman. Ang love life ni Konsehal Rios Agua. Ayan. Konsehal, para sa inyo ba, ano ang love or pag-ibig? Well, just Hindi, kahapon kasi nag-ano kami, parang semi-Bible study sa Victory Church. And one of the topics was, God is love. So that's number one. And then, pinag-uusapan namin kung gaano ito unconditional. And then, pinag-uusapan din namin yung human love and how conditional it was. And so, para sa akin, love is God. Number two, although whether we like it or not, pagdating sa love, it's Konsehal, naniniwala po ba kayo sa 3-month rule? well, O baka 10 months, 1 year. naniniwala ko na yung dalawang konsepto ng time at saka ng love, wala silang kinalaman sa isa't isa. Ibig sabihin, for example, kung yung nakita mo na ay, gusto ko itong babaeng to within the next 3 months, hindi naman siguro siya talagang kasamaan sa dating partner. Basta, I guess, wag mo nang, wag mo nang ilalabas, wala mo ilalantad. But yung konsepto ng time at love, sa tingin ko ay hindi, for example, pwedeng saglit lang yung inyong love affair. Pero yung feeling naman, yung quality naman na panagsamahan nyo, it's very deep. So it's, I guess, time and love are not mutually exclusive concepts. Tama naman po, dahil nga kung hindi mo i-take yung opportunity within 3-month rule, baka maging Top Gun naman. Tama. Connect. So ang love at oras ay hindi magkaugnay. Sa ganong sitwasyon. Gawa tayo ng chart. Yeah. Okay. So, sunod na question naman. Nag-ghost na ba ang isang Konsehal Rios Agua? Nag-ghost. I don't think so. Sa yung panahon namin, hindi yung isang ghosting. Oh. Ano ba ang concept ng ghosting? Ano nga ba? Di pa rin ako mag-ghost. Hindi, ang ghosting ay yung magkausap kayo, lumalalim yung conversation nyo, then biglang one day, wala na siya. Iwanan. Hindi na siya nagparamdam. Yung lumalakad kayo, tapos tumatakbo na kayo, namalayan mo, wala ka ng kasabay. Yan. Pero yung ghosting ay online naman. Online, usually. Yung hindi na, yung iba, nambablock, na ganun. Ito. Ayan. Konsehal. Kayo po ba ay nabusted na? I think so. If I remember correctly, I think so. Okay. Yeah, lahat naman, I guess, naman that. Once? Twice? Twice? Ilang Thrice. beses? Para maramdaman ng ating mga viewers na, ay, tao din pala si Konsehal. Tama. Nababusted din. Oo, nababusted din. Pero hindi naman dumating dun sa, parang na-feel ko na ay, hindi. Dito kaya. Tumigil na. Pero yung tipo ko, hindi kita gusto. Hindi umabot sa punto. Hindi naman. Okay. Hindi naman pala umabot sa kayo. At saka, andyan, malay natin nanonood yung yung taong yun. Oo nga. Diba? Okay, ito na. Ang pinakaantay ng ating mga viewers. Ang status ng isang Konsehal Rios Agua. Single ba? In a relationship? Married? Complicated? Ano ba? Ano bang status ng isang konsehal? Yung letter C, yung muli-muli. Complicated.
Parang kailangan ng paliwanag yun. Parang hindi sapat yung... Oo, parang hindi ko sapat yung complicated lang. Kailangan may paliwanag. Excuse me, San Miglite po. Sa palaliman. Dati kasi... Mahaba-habang Mahabang usapan. Dati kasi ano lang, single or taken. Ganun lang mga status nun eh. 2 options Dumami lang. na. Ngayon, complicated. Sino ba yung si Compli na yan? And I'm sure din nagdaanan yun yung complication. Okay, next. Dako naman tayo sa... sinagutan. Hindi pinaliwanag. Ligtas. Umasa kayo. Hindi kayo. Okay, sa appearance naman. So, ito, isa sa, sabi ko nga kanina, isa sa pinakamatangkad na kilala ko, si Konsihal. Anong height nyo? Anong height nyo? Parang mga 5'11" or 6. 5'11", 6. Okay. Sir Jerome. Ako 5'5" eh, flat. 5'5". Sige. Next question. Ba't parang ako yata yung okay dito? Height up yun po. Parang, ikaw yun ang okray ano, sa Paki-edit ating po na. show. Paki-edit. Pakitanggal. Sige, Ayan. check question. Ayan. Next question. Ano pong size ng inyong paa? Ang sapatos ko po ay size 12. Size 12. Pag malaki daw ang paa, malaki ang sapatos. Malaki ang sapatos. Sapatos naman sabi nila. Mahirap hanapan ng size. Yan. Okay, next question. Yan. Dahil ang konsehal, ilang taon na ba ang Konsehal Rios? Kung mamarapatin mo, sasabihin mo sa Yan. akin yung mga Age reveal. No problem. Ako po ay 45 years old. 45. 45, I'll be turning 46 this year. 46. Oh, di ba? Akala ko mga nasa 30s, gano'n. Parang di naman nga 40. Oo. Tapos nagulat kami, 39. may activity kami na yung by age, mga baby boomers. Sabi ko, ba't ang kasama ni Generation. Gonzalo yung mga senior citizen? 40s na pala si Gonzalo. Okay. Ay, walang, Pero walang i-reveal dun sa sino kasama senior citizen. Kung sino kasama. Dahil ng, 46 na serious, pero hindi naman siya, sabi nga natin, Hindi halata. Hindi halata. Thank you guys. San Miglite. Anong sekreto? Bakit nananatiling looking young? Yan. May Fresh. skincare ba? May Anong tubig ang tubig? iniinom? Kailangan ba ay alkaline? Kailangan ba ay ano ba? Umiinom ba ng glutathione? Ano pong sekreto? Yung same secret as secret ni Totoy Album. Ano kaya yun? Reveal. Kaya ano kami yung sporty. You know, Tama. maganda kailangan may exercise, may Nice. sports. But then I guess a big chunk of it is yung hereditary. Yung mom ko, she looked young. Even if she was 40, medyo mukhang bata pa. Okay. I guess na mana-mana. Sports daw. Baka naman mga gym. Baka dumami ang inyong kliyente. Hereditary daw. Tanungin nga natin ang ating Oo nga. Bakit? Kasi may Ating mga Chinese na ina- dugo kasi sa Oo. Konsehal. Ayan. Yan. Ano, Konsehal, ang kino-consider mo na sexiest part of your body? Dapat yung may tunog na Yung tunog na... Sexiest part of your body. I guess, aside from the mind, I guess the voice box. yeah. Natutuwa po ang mga tao sa Bosses. I guess, they find it alluring, they find it sexy, I guess. Okay. Siguro kung kapapalit ng boses, papakopya ko yung boses ni Konsehal. Para hindi na ako makasira ng speaker. Ganun ba yun? Okay, so punta naman tayo sa sa trabaho, So trabaho current at saka ng mga previous job ni Konsehal. So ano po yung bago ikaw naging konsehal ng lungsod ng Calapan at bago ka napunta sa City College of Calapan, ano po ba ang trabaho ng isang konsehal Rios? Nagsimula ako as a manager sa Greenwich. Oh. Nung hindi pa kayo pinapanganak, may Greenwich sa City Mart. Tagal na, no? 46 na eh. So that was my first job. Doon po sa sa may Lumang City Mart na. Buhay na. Buhay na Oo. tayo. Bata pa kasi. Bata pa. Oo. Yung may sinihan pa sa City Mart. Yun, Ayan. That was my first job. Tapos lumipat ako sa Divine. Naging instructor for call center agents. And then lumipat ako sa BPO industry, sa actual BPO or business process outsourcing or call center. Tapos naging global communications trainer. Naging
manager ng isang department. And then finally I was thinking, ano bang gusto kong job when I grow old? Mm. And finally I thought I wanted to be in public service. So Oh, muna ako sa City College, then nag-apply as City Councilor. And thanks to you guys, salamat sa mga Kalapenyo, I was hired, I was elected in 2019 and re-elected in 2020. Hired Marami by pala. Calapeños, Yan na. di ba? Hindi isang employer lang, hindi HR officer, Tama. di ba? Buong City of Calapan ang nag-hire kay Konsehal. Yan. So marami palang pinagdaan ng trabaho si Konsehal. Among all those jobs po na inyong napasukan, ano yung pinaka, kung hindi po kayo konsehal ngayon, ano yung babalikan ninyo na work nyo before? Na sa tingin nyo ay yun yung ipagpapatuloy ninyo. Kung hindi po kayo ngayon konsehal ng Kalapan. Well, ang babalikan ng work, I guess, is teaching. I taught in Divine Word College of Calapan. I taught in City College of Calapan, and it's a worthy, very worthy, and I guess sacred profession. Ikaw ang mag-mold sa future, and it's an investment for the future. Tama. Okay, so, compare dun po sa teaching na sabi mo ay posible mong balikan kung hindi ka konsehal. Kung papipiliin ka, teaching or public servant as counselor? Well, I like both. Yeah. I love both, but I pick public service. Sa bagay, hindi lang yung mga estudyante ang natatouch mo kapag public servant. And Yeah. talking about public service, bakit nyo po pinagpalit yung private life doon sa pagiging isang public servant? Well, initially, hindi ko agad inisip na when I go to elective na malaki ang effect sa private life. But when I got there, Yun na. natutunan ko na okay, I can manage both my private and my public life. So, Pwede naman pala. it's about possible. management. Yung sinabi nila, it's gonna be difficult Yeah. in public service because you have to give up a lot in terms of your private life. But I learned that if you manage it well, you can be great at both. Your private and So, nung unang taon bilang konsehal, ano yung sa palagay niyo pong pinakamalaking sinakripisyo niyo sa inyong private life? well, it's time with my family at Ay, home. oo. Talagang dahil kailangan mo pang matuto, tapos madami kang ibibigay na time sa mga constituents, medyo na-sacrifice na konti ang private life, whether it's time with friends, time with family. Kasi yung iba naman ang na-experience naman conflict between career and passion. May mga ganun naman. So kayo ba, Konsehal, halimbawa, may passion ba kayo before na sinacrifice ninyo for Give up. halimbawa pagsasayaw or skills, talent ginagawa before na sinacrifice for public service? Well, wala naman. Wala That's naman. a good thing because sa trabaho ko ngayon, I'm allowed to do those things. Na-incorporate sa Yun aking yung passion. maganda. Na-incorporate it sa aking work. Yung passion. Like for example, I love playing basketball. I love doing training and workshops. Pwede ko siya gawin and nagagawa ko siya in line with my work, ha? Kasi, we promote sports. And Mas we active promote- pa nga siguro. Yeah. And we're allowed by law. Actually, it's lawful to, yes, you're supposed to go to sessions and committee hearings, but at the same time, you're allowed to teach. Tama. And alam namin, Konsehal, na marami kayong projects and advocacy. Nakikita namin sa Facebook page ninyo na you're conducting training, seminars, workshops, bukod pa dun sa inyo talagang trabaho as konsehal ng bayan. Pero among all those advocacies and projects po ninyo, ano yung pinaka gusto ninyo at malapit sa puso ninyo? May dalawa. One is yung workshops, yung free workshops for Calapenses. And then number two ay yung sa mga daycare centers. Okay. Bibigay kami ng yung Champorada Child Food. Bibigay kami ng one-time feeding plus yung workbooks. So for both activities, nakakahalubilo ang mga kabataan. You help with
with the inspiring, or you help inspire these whether young kids or young adults towards whatever they want to be in the future. Eh, hindi ba ako sa yung nakakapagod yung free workshop and seminars kasi alam namin in demand yung mga ganong trainings Oo, yeah. and like everyday siguro laging merong nagre-request for that activity. Pag nagkakasunod-sunod, ang sinusubukan ko lang gawin na once a day lang. Okay. Pag minsan, for example, kahapon, may dalawa ako Puno sa talaga, Malagpinas High oo. School at saka sa City College of Palawan. So, pag hindi maiiwasan, I have to do 2 workshops in a day. But more or less, I'd like to have just one per day. Kasi medyo taxing, medyo sa boses, sa energy. Tama. And I want to give my full energy for all the workshops. Tama. And so, if okay sana sa akin kung on a daily basis, one per day. So in a week po, araw-araw po, meron? Ay, di naman. Yeah. It's just, Seasonal din. average ay siguro mga once a week or once in 2 weeks. Weeks, okay. Nagkataon na kahapon. For the past 3 Dalawa. days, nakatatlo ako. Isa sa Quezon City, tapos Oh. dalawa sa Palawan. Palapan. Sama pa yung travel. Oo. Okay. Okay, so tapos na tayo sa public service na background ni Konsihal. Punta naman tayo sa in your face. Yan. Ayan. May mga ipapakita tayong picture dito sa kung saan man dito sa screen. Ipapakita at gusto namin pong hingan ng mensahe. Si Konsihal. Anong yung sasabihin doon sa picture? Kaya yan. So nasa harap po namin yung picture. Una, yan. Picture ng parents ni Konsihal. Ano po ang inyong message? Ito po ang nasa picture po ang aking mama at saka papa. Tawag ko sa aking mother ay mama, tawag ko sa aking father ay papa. And they're now both in the States. So my message for them is, Mama and Papa, I miss and love you. Hoping to see you soon. Si Papa will come home in April. So, Pa, see you soon. Be safe. May God bless you. Yung mama pala, sa parents pala dapat yung tinatawag. Kaya nagkaunawaan. Okay. Okay. So, kailangan nyo explain yun. Okay, next picture. Ang anak ni Konsehal Rios. Yung boy ko, si Ravi, is 13 years old. And my baby girl is 15 years old. So si Ravi is 13, Paris is 15. Mga anak, Daddy loves you very, very much. And he's hoping to spend as much time with you as possible. See you kids soon. And sana makapag-travel tayo magkakasama. Love you. Next picture natin po ay si Mel, si Melanie, ang inyong staff Sa mga sa staff. inyong Okra, Team Office Okra. of Councilor Rios Agua. Si Mel. Melay, patuloy kang maging mature, professionally and personally. Continue to do great work. Continue to build your relationship with your coworkers. Galingan niya sa competition, sa cheer dance, sa SP. Galingan niya. Woo! Siyempre kalaban natin para sila. Oo nga. Ayan, ngayon naman. Cheer ako sa inyo. Ayan. Saan Okay. ba kayo? Hindi po. Okay, ngayon naman ang kanyang katropa. Yan, ang kanyang mga close friends. Ayan, mga matagal ko ng mga kasama. Hindi lang sa basketball, hindi lang sa inuman, hindi lang sa mga nag-travel na rin kami. Baguio, go to Cebu. Pare, mag-iingat lagi. Ingatan ang mga trabaho, ang mga business, mga pamilya. Kayo ay isa sa mga palalapit sa aking puso. Sana tuloy natin yung ating mga plano, hindi lamang sa travel, pati yung mga outreach natin. Tulong natin sa kapwa. God bless. Next picture, ang pinaka-favorite daw ni Konsihal na online influencer, TikToker. Ito na po siya. Si Camry. Camry, you are the bomb! Hindi ka lang singer, hindi ka lang dancer, you speak very well. Nakakatawa kang panoorin. I love watching your TikTok videos. To more content, good luck and God bless. Baka mapanood to ni Camry. Yeah.
Very high. Share mo naman ang Oo. FB page namin. Yeah. At saka ang aming YouTube channel. Hope to see you Okay. soon in person. Okay, we have our next picture. Miss Oriental Mindoro 2023, Miss Mariah Caril Latorza. Yeah. Si Mariah, hi. Nakakatuwa kang bata. You are not only beautiful, you're also fluent, you're also intelligent, and you have a kind soul. Malayo ang mararating mo. Sana ay pagpatuloy mo yung studies mo or whatever you want to do in your life. You are an awesome person. Congratulations in advance for the things you will achieve. God bless. Okay. So, next naman po tayo ay sa ating fast talk. Oh, yan. Oh, Fast talk. Ayun, may fast talk. Okay. Fast talk, mabilis lang daw. First question. So, hindi kailangan explain na. No explanation needed. Explanation. Okay. First, mahal ka or mahal mo? Mahal ko. Dog or cat? Dog. Kung ihalin tulad mo ang iyong sarili sa isang prutas, ano ka? Yeah, walang bakit pa pala. Ay, Kuya Bano. Kung ihahalin tulad mo ang iyong sarili sa isang ulam, ano ka? Sinigang. Sinigang. Pinakamahabang relationship? 6 years. Oh. Oh, sorry, 9 years. 9 years. Kabaliktad. 6 years. Okay. Mas masarap ba kumain kapag bagong hugas? At least malinis, yeah. Yeah, ng kamay. Diba? Para iwas sa kamay. germs and bacteria. Yes. Next, hipon, sexy, or magandang bobo? Wala po. Wala. Okay. Oo. Dapat kayo. dapat Ah. yung It's a combination. a combination. Yeah, okay. Yan. Hugging or kissing? Hugging. Lights on, lights off. Lights off. Rough or gentle? Gentle. Slow or fast? Fast. Complete the phrase, kinikilig ako kapag. Kapag nakikita ko ang mga ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga tao na nakaka-surprise. Siyempre, wala naman tayo masasabi doon. Okay. So, nakikiliti ka kapag Nakikiliti ako kapag may nakikiliti. Oh. Unang hinahawakan pagising sa umaga. Oh my goodness, cellphone. cellphone. Natawa ako. Natawa kayo. Parang naglang tayo. Okay. Kung bubuksan ang puso mo, anong pangalan ang laman nito? Of course, alam niyo na. My Okay. children and God. Okay. Nasa ibabaw o nasa itaas? Saan kami? Saan daw? Unang, Pagbubuksan ng puso. kung Okay. bubuksan. So, kung bubuksan ang puso mo, ano ang pangalan ang nasa loob nito? Or God, Paris, and Ravi. Nasa ibabaw o nasa itaas? Nasa itaas. biggest or none? Combination. Looks, pleasing personality, and speaking of it, Love life or career? career. May naging jowa na ba ang isang konsehal Rios Agos sa city government? Wala. Wala. Ayan. Mali na balitaan. Parang iba. Okay, so yun lamang po. Ano? Yan. At dito na po nagtatapos ang ating pagkilala sa ating Konsehal Rios Agua. Maraming salamat po sa inyong time, Konsehal. Thank you. Any last message po sa ating mga Kalapeños at sa iba pa na nanonood sa ating Okrayan sa Kalapan? Gusto ko magpasalamat kay Sir Joey, Sir Jerome. It was fun. It has been fun. So, thank you very much. And then the men behind the camera, si Paring Totoy, Paring Merv, good job. Good job. Tuloy lang ha. And then sa mga Kalapeños, we love you from on behalf of the city government of Calapan, the Sangguniang Panglungsod ng Calapan, my family and friends, we love you very much. Calapan ang una kay Consi Rios Agua. Once again, Konsehal Rios Agua. Okay.
So, una po, nais po namin pasalamatan ang Showcase Grill located at Barangay Parang, Calapan City for accommodating for our first episode ng Okrayan sa Calapan. And please like, subscribe, and hit the notification bell ng ating nag-iisang Okrayan sa Calapan YouTube channel para maging updated kayo sa mga bagong episode ng ating Okrayan. Also, follow and like our Facebook page, ang Nag-iisang Okrayan sa Calapan, and check our posts and announcements. And ito po ang Okray host nyo, Joey M. Villanueva. At ang mas okray host, Jerome Barcelona Jr. At syempre, ang ating inokray guest, Councilor Rios Anthony Agua. And see you sa susunod na episode ng Ang Nag-iisang Okrayan sa Calapan. Woo-hoo! So, una po, nais po namin pasalamatan ang Showcase Grill located at Barangay Parang, Calapan City for accommodating for our first episode ng Okrayan sa Calapan. And please like, subscribe, and hit the notification bell ng ating nag-iisang Okrayan sa Calapan YouTube channel para maging updated kayo sa mga bagong episode ng ating Okrayan. Also, follow and like our Facebook page, ang Nag-iisang Okrayan sa Calapan, and check our posts and announcements.